Noli Me Tangere, Kabanata 46 to 54. Kabanata 46. Naganap ang kwento sa loob ng sabungan, kung saan napagkasunduan ni Kapitan Basilio at Kapitan Tiago na paglabanin ang kanilang mga manok sa pustang 3,000. Naganap din sa kabanatang ito ang pagpayag ng magkapatid na Tarsilio at Bruno sa kondisyon ni Lucas na sasama sila sa pagsalakay sa kwartel, kapalit ng perang pampupusan nila sa sabong. At madadagdagan pa ito kung makakapagsama pa sila ng iba pang sasalakay sa kwartel at kung magtagumpay man ang plano ay makakatanggap din sila ng karagdagang bayad. Kabanata 47. Habang namamasyal si Doña Victorina at Don Tiburcio sa lansangan upang maghatid ng mala sa bahay ng mga Indio ay napadaan sila sa bahay ng Alperes. Si Doña Victorina at ang Alperes ay nagkatinginan at nagkainitan hanggang sa sila ay mag-away. Sa galit ng Donya, inutusan niya si Don Tiburcio na hamunin ang Alperes sa pamamagitan ng sabol o baril. Ngunit tumanggi ang Don dahil sa ito ay may kapansanan. Nang makauwi si Doña Victorina sa kanilang tahanan ay napansin niya si Linares. Nabaling ang tuon niya kay Linares at kinausap niya si Linares upang hamunin niya ang Alperes sa pamamagitan ng sabol o baril. Kabanata 48. Dito naman naganap ang pagbabalita ni Ibarra kay Kapitan Tiago, kay Maria Clara at sa mga trabahador na gumagawa ng paaralang pinapatayo niya na siya ay hindi eskomulgado. Kabanata 49. Dito naman sa kabanatang ito naganap ang pag-uusap ni Ibarra at ni Elias tungkol sa mga hinanakit ng mga sawimpalad sa mga nararanasan nila sa malulupit na kamay ng mga Kastila, kung saan si Elias ay ang kanilang sugo at hinihingi nila ang pakikiisa at tulong ni Ibarra. Kabanata 50. Dito malalaman natin ang storya ng pinagmulan ni Elias, ang mga paghihirap ng kanyang nuno sa kamay ng malulupit na Kastila. Dito nang malaman ng magkapatid ang katotohanan tungkol sa kanilang ama ay nilamon sila ng kalungkutan. Dahil din sa katotohanan ito, ang kasintahan ng kanyang kapatid na babae ay kinasal sa iba na nagdulot ng kamatayan ng kanyang kapatid na babae. Kabanata 51. Sa kabanatang ito nakaramdam si Linares ng matinding pressure dulot ng liham na pinadala ng kanyang pinsan na si Doña Victorina. Sinasabi sa sulat ni Doña Victorina na dapat sa loob ng 3 araw ay hamunin na ni Linares ang Alperes dahil kung hindi ay sasabihin niya kay Kapitan Tiago na si Linares ay hindi naging kalihim at pinagbantaan niya rin si Linares na ibubunyag niya ang lihim niya kay Maria Clara. Kabanata 52. Sa kabanatang 52 naganap ang pag-uusap ng 3 tao tungkol sa gagawing pagsalakay sa kwartel at sa kumbento. Ngunit mga anino lang nila ang nakikita. Dito din naganap ang sugal sa pagitan ni Lucas at ni Elias, kung saan ang sinumang matatalo ay makikipagsugal sa patay. Kabanata 53. Naging usap-usapan ang libingan sa bayan dahil may nakitang 20 kandila ang sinindihan dito. Dito din naganap ang pag-uusap ni Don Filipo at ni Pilosopong Tasio, kung saan binalita ni Don Filipo na tinanggap na ng alkalde ang kanyang pagbibitaw sa tungkulin. Ngunit para kay Pilosopong Tasio ay ito ay hindi nararapat at hindi napapanahon. Napaisip si Pilosopong Tasio. Ayon sa kanya, malaki na ang pinagbago ng bayan. Ito ay hindi na katulad ng dati na 20 taon na ang nakalilipas. Kabanata 54. Dito natuklasan ng kura ang gagawing pagsalakay sa kumbento at sa kwartel. Dito ay nakipagkasundo siya sa Alperes na makipagtulungan sa kanya upang mapigilan ang gagawing pagsalakay. At ayon sa kura ay kailangan mahuli nila ng buhay ang mga sasalakay upang malaman nila kung sino ang pasimuno sa pagsalakay sa kwartel at sa kumbento. Sa kabanata ding ito, natuklasan ni Elias na nuno pala ni Ibarra ang lumikha ng matinding kasawian sa kanyang buhay. At dito na natapos ang aking report. Maraming salamat.